Ayon sa karamihan, hindi kailanman matatahimik ang mga kaluluwa hanggat hindi nakakamit ang hustisya. Lalong-lalo na sa mga kamatayang hindi mo hahangarin na magiging iyo ring katapusan. Madilim at napakalagim. Mga kaluluwang itinuturing nating ligaw at hindi matahimik. Mga kaluluwang kadalasan nalimutan na ng tuluyan at wala ng kahit na sino man ang nag-aalay ng panalangin. Oras na naman na. Ang mga kwentong ito ay naipasa na mula sa iba't ibang henerasyon ng mag-aaral na kung tawagin dito ay mga buwenyos. Ang Bicol University ay itinayo pa noong taong 1969. Nasa bandang syudad talaga nakatayo ito pero napapaligiran ng mga puno at kabundukan. Dahil na rin sa tagal nito na pag-ooperate simula ng maitatag, syempre katulad ng ibang mga universidad na magpasa hanggang ngayon ay open at tuloy-tuloy ang operasyon, hindi rin ito nakaligtas sa mga kababalaghan, mga kwentong katatakutan, lalong-lalo na sa mga kakaibang nilalang. Unahin na natin ang pinakapamoso sa lahat, lalong-lalo na ang sinasabing kapre na naninirahan sa mga balete rito. Pero kakaiba ang kapre na nananahan sa loob ng BU. Dahil nakatira ito sa isa sa mga matatandang puno ng akasya. Gabi na daw nang makauwi si Erin noon at nanggaling pa siya sa library. Sa kanyang paglabas mula sa gusali, alam naman niyang madaraanan niya ang malaking puno ng akasya sa school na kung saan sinasabing may kapreng nakatira. Since gabi na iyon, mag-isa na lamang siyang naglalakad. Tahimik ang buong paligid dahil wala na talagang kahit na sinong naroroon. Nababalutan na rin ng kadiliman ang bawat sulok ng kanyang nilalakaran. Natatakot man daw siya pero itinuloy na lamang niya ang paglalakad dahil ang kanyang goal ay makarating na sa labasan at nang makauwi na ng tuluyan. Ngunit sa pagtapat niya sa puno ng akasya, ewan ba niya sa kanyang pagtingala ay kitang-kita daw niya ang kapre. Ayon sa kanyang pagkakadescribe, may tangkad ito na aabot daw ng 12 feet. Balbon na balbon daw pero ang mas nakakatakot ay ang tila nagliliyab daw nitong mga mata. Nakaupo lamang daw ito sa isang malaking sanga pero nakatingin daw ito sa kanya habang naninigarilyo ng malaki ring tabako. Sa sobrang takot ni Erin, nagtatatakbo daw siya ng walang humpay papalabas ng eskwelahan. Wala na daw lingon-lingon at nang makita nga siya ng mga security guard, hindi pa man nagtatanong ay alam na nila ang sagot. Sa katunayan, dahil hindi na nga iba ang kwentong ito, may iba't ibang experiences sa mga mag-aaral sa naturang paaralan ukol sa kapreng ito. Paano ba namang hindi paniniwalaan sapagkat pare-pareho ang deskripsyon ng mga nakakakita. Ang maganda lamang daw dito, nagpapakita man pero hindi naman daw ito nananakit. Subalit sa kasamaang palad, ang sinasabing matandang puno ng akasya na pinamamahayan at pinagpapakitaan ng naturang kapre ay tuluyan ng naitumba ng bagyong Yolanda noong 2014. Ang katanungan ngayon
ay walang nakakaalam kung ano na nga ba ang nangyari sa kapre, pero may bali-balitang hindi naman daw ito umalis sa naturang paaralan, bagkus ay parang lumipat lamang daw ng iba pang matatandang puno, sapagkat ayon sa mga bagong henerasyon ng mga mag-aaral, tila baga may nakikita pa rin daw silang malaki o higanteng anino sa ilang matatandang puno na naroroon sa campus. Hindi naman pahuhuli ang kwento tungkol sa babaeng multo na gumagala daw sa Building 2 ng College of Arts and Sciences. Ayon sa mga sinasabi at nagpasalin-saling kwento ng mga higher years, ang tansya nila ay nasa 18 to 20 years old na daw ito. Basta't nagpaparamdam daw ito sa gawin ng CR at animoy nakikinig o nakikisali pa sa klase, habang ang iba naman namamataan daw ang babaeng multo sa tuwing wala ng tao sa computer laboratory. Katulad na lamang kay Pam, isang IT student na graduating na ng sandaling iyon. Mangilan-ngilan na lamang daw ang klase. Mayroon nga daw silang ginagawang programming pero walang ano-ano'y nag-shutdown ang computer na ginagamit niya. Napatingin siya sa kanyang mga kaklase pero sa kanyang pagtataka, gumagana naman ang mga computer nila. Nung unay inakala niya na may nasipa lamang siya or nahugot sa outlet ang ginagamit niyang PC, hanggang sa paglingon niya sa likod, nandoon ang professor niya. Hinawakan siya sa balikat at kalmadong sinabi nito na, "Pam, doon ka na lang sa computer ko gumawa." Nagtataka man daw pero hindi na lamang nagtanong ang estudyante, bagkus ay sinunod na lamang ang inutos sa kanya ng kanyang professor. Isa pa, kailangan na rin niyang tapusin iyon. Kaya pagkatapos daw ng klase, pinuntahan ni Pam ang professor niya para magpasalamat. Aalis na daw sana si Pam nang biglang nagsalita ang professor ng, "Alam mo ba kung bakit ko pinahiram yung computer?" Napakunot ang noo ni Pam hanggang sa bigla na lamang siyang kinilabutan sa huling sinabi ng kanyang professor. "Yung babaeng nakatayo sa likod mo kanina pa, yun ang dahilan kung bakit nag-shutdown yung computer mo." Hindi lamang po sa gusaling ito nababalot ng kababalaghan sapagkat maging ang College of Nursing. Pauwi na daw sina Sophie nang magpaalam daw ito sa kanyang mga kasama na magsi-CR muna. Ang sabi niya sa mga kasama ay hintay na lamang daw siya sa lobby. Ang sagot naman ng kanyang kasamang si Aliyah ay bilisan na lamang daw dahil maggagabi na. Nang naghuhugas na daw ng kamay si Sophie ay bigla-biglang bumukas ang pinto ng CR, pero wala pong kahit na daw sino o kahit na taong lumabas o pumasok. Dahil na rin aware o fully aware sa mga kwentong kababalaghan, tinubuan ng takot si Sophie. Kaya gayon na lamang ang pagmamadali daw nitong pumunta sa lobby para puntahan si Aliyah. Habang naglalakad ng mabilis, si Aliyah na lang daw ang nakita niyang naiwan sa harap ng ospital o ng RLE room. Nang makalapit na siya, nakita daw niya na parang kinakausap o may kinakausap ng mag-isa si Aliyah. Hanggang sa napatanong tuloy si Sophie, "Uy Aliyah, anong ginagawa mo? Sino kausap mo?" Humarap man daw si Aliyah pero dire-diretso pang nagtanong si Sophie nang, "Oh, ba't ganyan itsura mo at para kang nakakita ng multo? Okay ka lang ba talaga?" Gulat na gulat at para nga daw pong nanginginig si Aliyah.
Maya-maya pa'y nahimasmasan ang dalaga at nag-aya ito na pumunta ng kathedral. Pagdating daw nila sa kathedral ay nagdasal ng mataimtim si Aliyah. Nakidasal na rin kahit papaano si Sophie. Matapos nito ay ikwinento niya kay Sophie kung sino ang kausap niya kanina bago siya dumating galing sa CR. Nang hilakbot si Sophie sa kanyang nalaman sapagkat ayon kay Aliyah, "Hindi ako nagsisinungaling, friend. Kamukhang kamukha mo siya at parehas kayo ng pananamit. Pero alam mo ba kung bakit ako natakot ng sobra? Hindi yung dahil sa akala ko ikaw yun eh. Nakita ko kasi na wala siyang filtrum. Walang kanal sa pagitan ng ilong at saka sa bibig niya. Basta kinakausap niya ako ng Spanish pero hindi ko alam kung bakit naiintindihan ko. Basta ang huling sinabi niya sa akin, gusto ko siya. Gusto ko ang kaibigan mong nasa CR ngayon. Kasi ang ganda-ganda niya." Kinilabutan si Sophie sa narinig at alam niyang siya ang binabanggit ng kung sino mang nilalang na tila ng gaya sa kanyang itsura. Hindi rin niya maipaliwanag pero bigla-bigla ay binalot siya ng laksa-laksang hilakbot. Marami ding kwento ng mga estudyante base sa iba't ibang eksperyensya nila sa building na iyon na katulad din ng naranasan ni Aliyah. Ang multo na nag-i-Spanish umano, isang dalagitang pagala-gala at nagkakagusto sa mga magagandang dalagitang katulad niya. Natatandaan ko rin ang kwento tungkol sa multipurpose building o ang MP building kung tawagin. Dito masasabi ko ang may pinakamaraming nakakatakot na pangyayari at parang halos lahat yata ng floor nito ay sinasabing may mga nagpapakita at nagpaparamdam. Suffice it to say, Sir Red, parang infested ng mga iba't ibang paranormal creatures ang MP building. Sa hallway ay may naririnig daw ang lahat ng mga estudyanteng tumatambay o kahit nga daw yung mga dumadaan lamang na parang baboy ramo na sinasabing umaali-aligid sa naturang gusali na nagre-resulta sa hindi rin maipaliwanag na mapagkamatay ng mga estudyante. Ang iba nga raw ay nagkakasakit ng malala, yung iba ay nagsisuicide. Itinuturo nilang dahilan ang kada pagpapakita ng baboy ramo na iyon na gumagawa pa ng hindi pangkaraniwang tunog. Sa isang kwarto naman sa 4th floor ng Dawn Building, maririnig naman na pajama girl o ang batang naghahanap ng kalaro at ang hawak daw nitong bola ay palagi nitong dinidribble. Sa 3rd floor naman, nang minsan ay nag-overnight kami dahil sa press work ay nagpasama ang kaklase ko na umihi. Pumunta kami sa CR ng mga babae at hindi po niya natapos ang kanyang misyon sa CR sapagkat bigla po kaming may nadinig na umaalingaw-ngaw pang iyak galing sa isang cubicle. Hindi na namin nagawa pang magkatinginan, bagkus ay nag-unahan na kaming tumakbo papalabas ng naturang CR. Patuloy pa rin ang pag-iyak kahit na nakalabas na kami. Hindi nga namin alam kung saan nanggagaling ang iyak na iyon at para nga na kapag kami ay lumalayo na sa naturang CR ay parabang sumusunod lamang sa amin. Hindi kasi nagbabago ang tinig, lalong-lalo na yung lakas ng iyak niya. Kung kaya tinapangan na lamang namin ng aking kaibigan at nagbalik talaga kami
sa loob ng CR para imbestigahan kung doon nga ba nanggagaling ang tunog. Hinubad namin ang nararamdaman na hilakbot ng sandaling iyon. Ang gusto namin ay tiyakin kung totoong tao ba ang gumagawa nun at kung totoo man, bakit niya ginagawa ang pananakot at isa pa, dapat kami-kami na lang na staffers ang natitira sa bahaging iyon o sa gusali na iyon sapagkat nirarush talaga namin ang aming campus paper. Hanggang sa dahan-dahan kaming lumapit sa cubicle. Binuksan ko ang pinto pero wala po kaming nakita. Doon na kami nagkatinginan ng aking kasama. Nang pagkatalikod namin dalawa, bigla ay doon namin nakita sa salamin mismo ang babaeng umiiyak at luhaan pa ng dugo. Takot na takot kaming nagsisisigaw ng kaklase ko at nang pagbalik namin sa kung saan kami gumagawa ng aming campus paper ay ikwento namin ito sa iba naming kasama. Maging silang lahat ay natakot sa aming ikwento. Ang sabi na lamang sa amin ng isa sa mga senior student journalist namin na wag na daw kaming babalik at wag na daw gagamitin ang CR ng mga babae doon dahil iyon ang ikinikuwento sa kanya noon na may nagpapakita at kung hindi man humihingi ng tulong na babaeng multo na pinaniniwalaang biktima ng rape. Naririnig pa rin namin si Red hanggang sa ngayon ang iyak na umaalingaw-ngaw hindi lamang sa loob ng CR kundi para bagang nasa may gawing hallway lamang po ng gusaling iyon. May isang pagkakataon na isa sa mga kaklase ko ang pinagpakitaan din nito sa parehong salamin. Sa second floor naman ng parehong building ay sinasabing may babaeng nakalutang. Mahaba, gulo-gulo, ngunit itim na itim ang buhok. Nakasuot daw ito ng damit na mahaba na kulay puti at agad-agad ay nagpapakita sa madidilim na sulok ng hallway. Pero ang pinakakinatatakutan ng lahat ay walang iba kundi ang room 307. Sinasabi kasi ng mga estudyante na may nakikita silang batang lalaki at babae na naglalaro sa loob. Habang nakaupo sila at nagkaklase ay may nadidinig daw silang tumatawa o hindi naman kaya'y laging tumatakbo na nagkukos daw ng distraction sa kanila. Pagminsan, nakikita pa nilang gumagalaw ng kusa ang upuan sa gawing likod at may nagsasabi nga din daw na ang mga mukha ng dalawang batang multo ay naliligo ng pulang likido habang ang iba naman, base sa kanilang claim, ay namumula at tila naglalagablab daw ang mga mata ng mga naturang multo. Ayon din sa iba pang mga nagsipag-graduatean ng mga estudyante, hindi lamang sa room 307 nila nakikita ang parehong mga multo, kundi tila baga nagpapalipat-lipat daw ang mga ito maging sa room 312 at 313. Hindi naman sa pagmamayabang si Red pero elementary pa lamang ako ay napaka-active ko na sa mga extracurricular activities. Andyang salihan ko halos lahat ng quiz bee sa kahit na anong asignatura. Minsan ay nagpa-participate din ako sa mga dance contest kahit nga yung mga essay writing at poster making tuwing Nutrition Month at UN celebration ay hindi ko pinalalagpas. Hindi para ipakitang bibo ako, kundi gusto ko lang talagang magkaroon ng extra grades at nang ako ay katuwaan ng aking mama at papa. Bukod kasi sa extra points sa grades, lalo kapag nananalo,
ay nagkakaroon din ako ng iba't ibang kaibigan mula sa mga lower grades o kung hindi man ay yung mga outside the school. Lalong-lalo na kung ako ang napipili na magiging representante ng aming paaralan. Nakakaipon talaga ako ng mga kaibigan mula sa ibang school katulad na lamang ni Art. Si Art ay nakalaban ko sa isang district-wide folk dance contest. Ewan pero kahit nung bata pa lamang ako, alam ko kung sino yung pwedeng iwasan na mga tao o hindi man ay yung mga lalapitan dahil nagkaka-jive kami na mga hilig. Bukod pa roon, si Art kasi ay likas na mapagbiro at talagang magaan siyang kasama. Hanggang sa dumating na ako sa punto na naging crush ko si Art at na-e-enjoy ko ang mga tawanan session at kwentuhang walang humpay kasama siya kahit na paulit-ulit. Taong 2000 iyon nang mag-grade 6 ako. Nataong Boy Scout at Girl Scout ang event na iyon. Nagkaroon ng inter-district campfire and scouting kaya ganun na lamang ang saya ko sapagkat first time ko iyon. At ang maganda pa rito, nabalitaan ko na kasama pa rin pala si Art doon. Same faces. Sila-sila rin ang pinili ng kanilang paaralan para maging participants ng naturang event. Habang kami naman ang pinili din ng aming eskwelahan. Overnight lamang iyon, ngunit mas naging memorable dahil sa nakapanghihilakbot na karanasan ng gabing iyon na hanggang sa ngayon, Sir Red, ay talagang naaalala ko. Maraming scouting activities ng araw na iyon at tulad nga din ng mga graduating, ine-enjoy ko talaga ang bawat aktibidades. May mga pinapagawang yels, naglalaga kami ng itlog sa pamamagitan ng kinumpol na papel at maging ang knot tying ay pinatos ko. Ganyan talaga ka-active ang aking elementary days. Hanggang sa sumapit ang gabi, ito na nga ang pinakahihintay naming campfire. Naghahanda na ang lahat ng mga participants para sa main event na ito at balita nga namin, pagandahan daw ng yels ang kada participating school at may mini skit pa ukol sa nature preservation. Ang saya talaga at memorable ng gabing yun. Parang hindi nga kami magkakalaban-laban ni Art sapagkat nagti-cheer siya para sa school namin nung kami na ang sumalang para sa yel at skit. So fast forward. Natapos ang activity naming iyon bandang 10:00 na ng gabi. Pinaaalalahanan na kami ng mga scoutmasters na matulog na sa mga designated tents ng aming school or kung hindi pa man daw inaantok, tiyaking wag daw magpapagala-gala sa school sapagkat isasara daw ang gate ng camping grounds. Kung gusto pa nga daw po namin ay doon na lamang magkwentuhan o tumambay sa pinag-campfirean kanina. Maganda naman ang pakay nila at agree ako sa pagsasara ng gate upang nang sa ganun ay maiwas kami sa mga pumapasok na estranghero sa lugar at andun yung feel na napaka-exclusive para sa aming mga scouts ang aming pinagdarausan ng event. May iwasan din ang nakawan o yung pagkawala ng mga gamit. Kaya sinamantala na namin ng bonfire sapagkat ng sandaling iyon ay malaki-laki pa rin ang apoy. Nagkwentuhan kami doon kasama ang mga barkada ko from other schools. Umupo kami ng pabilog at naka-Indian seat pa. Magkatabi kami ni Art pero dahil elementary pa kami ay sinisigurado kong may pagitan pa rin sa aming dalawa. Baka kasi may magsumbong kay mama o kaya naman ay may magbigay ng mali siya sa aming dalawa. Napansin ko na lamang ang oras. Ang bilis. Mag-aalauna na pala iyon ng madaling araw. Ngunit nakita kong napaka-active pa na mga kasama ko at parang hindi pa nga inaantok ang lahat. Sa oras na iyon,
Mas nakapagkwentuhan kami ni Art tungkol sa mga buhay-buhay. Alam mo na, yung mga kwentong bata katulad ng kung ilan kaming magkakapatid, sino ang pinakamakulit, sino ang pinakapasaway, sino yung laging naguhugas ng pinggan, sino ang reklamador, yung mga ganong tema, Sir Red. Pagkatapos ay tawanan kami ng tawanan. Hanggang sa naramdaman na nga namin ang pagkaantok kung kaya't bumalik na ako ng aming tent. Ilang hakbang lamang mula sa campfire nang mapansin ko na may lalaking naka-t-shirt na puti sa likod ng aming gray na tent. Hindi ko naman pinansin o pinaglaanan ng atensyon noong una sapagkat hindi ko siya kilala. Pero ang nakapukaw ng aking atensyon sa kung bakit siya kumakaway-kaway. Pumasok ako sa loob ng tent at akmang may kukunin sa loob ng aking bag. Yung sulat na ginawa ko iyon para kay Art. Ibibigay ko na sa kanya ng araw na yun. Paglabas ko ng tent ay laking gulat ko nang makabangga ko na ang lalaking naka-t-shirt ng puti. Napakurap pa nga ako ng makailang ulit sapagkat parang si Art ang kuyang iyon na para bang nasa 20 anyos na ang edad. Ewan pero kumabog ang dibdib ko lalo nang banggitin niya ang pangalan ko. Patanong pa iyon, Sir Red, at sabi, "Ikaw ba si Angie?" Akmang hahawak na rin siya sa aking braso pero sinundan ko ng tingin ang kanyang kamay, sabay iwas ng braso ko at sinigawan ko siya ng, "Sino po kayo? Hindi ko po kayo kilala. Bakit alam niyo po yung pangalan ko? Huwag niyo po akong hahawakan na." Na may pagkairita pero takot na tono. "Kilala kita kasi lagi kanyang naikikwento sa akin." Sagot ng binata. Nagkasalubong ang kilay ko matapos kong madinig ang tugon na iyon. Sabi ko, "Kuya, pwede ko po kayong isumbong sa Scoutmasters namin. Outsider po kayo eh." Pero agad niyang sinabing, "Wag, kuya ako ni Art." "Po? Kayo si..." Nabigla kong wika sa kanya. "Kuya Alan?" Tumango ito at nais makipagkamay. "Teka lang kuya, tatawagin ko na lang si Art tapos sasabihin ko pong nandito kayo." Sabi ko sa kanya habang nakikipagkamayan. Pero hinawakan niya ng mahigpit ang kanang kamay ko, sabay sabing wag ko daw sasabihin kay Art dahil sikreto lamang daw ang pagpunta niya doon at baka malaman pa ng kanilang mga magulang na tumakas na naman si Kuya Alan sa kanilang bahay at naglakwat siya. Tinanong ko na lamang siya kung may ipapaabot ba siya kay Art at nagpalipad hangin ako na baka mahuli kasi siya ni Art o kaya ng mga teachers na kasama namin. Pero sumagot lamang si Kuya Alan ng, "Ikaw si Angie. Ikaw pala yung palagi niyang naikikwento sa akin kapag gabi." Loko-loko kasi yung nakababatang kapatid kong yan. Kahit hindi ko tinatanong, palagi kang laman ng bibig niyan. Crush ka ata ng kapatid kong yan eh. Kaya pala hindi siya nagkakamali sa pag-describe sa'yo. Napaka-talented. Napakatalino mo at ang cute mong bata ka. Congratulations nga pala ha, kasi kayo nanalo dun sa folk dance contest. Tuloy-tuloy na pagkikwento ni Kuya Alan. Tanging, maraming salamat po kuya. Wika ko nang nakangiti habang pasulyap-sulyap sa campfire kung naroroon pa rin ba ang grupo. Sa katunayan ay kinikilig din ako sa sinasabi ng kuya niya. Muli ay sinulyapan ko ang campfire at naroroon pa rin ang grupo namin.
Nagtatawanan pa dahil nadidinig ko ang kanilang mga boses habang kumakain pa ng chichirya. Magpapaalam na sana ako sa kuya ni Art nang bigla siyang magsalitang muli. Makulit yang kapatid kong yan. Lagi nagtatagal sa CR yan kapag naguhugas na ng plato, kaya ako lagi naguhugas ng mga yun. Na-spoil ko nga masyado yan eh. Pero alam mo ba, kahit ganun yan, mahal na mahal ko yung kapatid ko. Pakisabi na lang sa kanya na proud ako sa kanya at mahal na mahal ko siya ha. Hindi naman ako nawirduhan sa mga sinabi niyang iyon. Tumango na lamang ako bilang pagsang-ayon dahil hindi ko rin alam kung ano ang itutugon. Makailang saglit pa ay nadinig ko na ang boses ni Art. Sinisigaw na niya ang pangalan ko at sinabing ang tagal-tagal ko naman daw. Napalingon ako sa kanya at saka namang biglang pag-alis ni Kuya Alan. Nagtago na siya doon sa kabilang tent. Nang magkasama na kaming muli ni Art at ng grupo, ay excited kong ikwento sa kanya ang nalaman ko mula sa kanyang kuya. Sabi ko agad kay Art, "Ikaw ha? Hindi ka pala yung madalas na naguhugas ng plato sa inyo? Tsaka tumiteknik ka daw ha? Lagi ka raw nagtatagal sa kubeta kapag naguhugas na." At sabay ng tawa. Natawa rin si Art pero bigla niyang binawi ang tawa na iyon sa pagsabing, "Teka, ano ka mo?" Inulit ko ang sinabi kong iyon sapagkat naramdaman kong nahiya ng bahagya si Art sa nalaman kong katotohanan. Pero pag-uusisa niya'y, "Paano mo nalaman yan?" Hindi ko na napigil at talagang inopen up ko sa kanya. Yaman din lang nadulas na rin ang aking dila na galing kay Kuya Alan ang mga pagbubuking na iyon. Natameme si Art at nakita kong para siyang namutla. Kwentuhan ko pa nga siya ng iba pang sinabi ni Kuya Alan, lalong-lalo na sa bahagi na kung gaano ka-proud ang kuya niya at mahal na mahal siya nito. Ilang minuto pa'y nakita ko ang pagluha ni Art. Nagtaka ako sa kung bakit biglang dinaluyan siya ng luha mula sa mata patungo sa kanyang matabang pisngi. Sinabi ko, "Uy, bakit?" Nanatili ang katahimikan ng ilan pang segundo. Matapos noon, sumagot si Art at inamin niyang na-touch lamang daw siya sa mensahe. Doon ay nagkwento na siya na sa tuwing may bago daw siyang na-achieve ay kanya itong ikinikwento sa kanyang kuya, lalo nung naging kaibigan ko daw siya. Natulala ako kay Art kasi unang beses akong makakita ng lalaking umiiyak sa harapan ko. Binigay ko pa nga ang malinis kong pulang panyo. Pinayuhan ko rin siyang itigil ang pag-iyak kasi baka mamaya ay makita siya ni Kuya Alan sa hindi kalayuan. Kinuntsaba ko pa nga si Art na kunwari ay hindi ko sinabi sa kanya ang totoo, ngunit tugon naman ni Art ay okay lang kahit malaman daw ng kanyang kuya. Ang hindi okay sa akin ay ang huling sinabi ni Art. Nang hilakbot ako, nang aminin sa akin ni Art, napatay na si Kuya Alan. Magdadalawang taon na daw ang nakararaan. Hindi naman lingid sa kaalaman ng nakararami sa inyong mga tigapakinig na sa tuwing may nangyayaring trahedya sa lupa, sa ere o maging sa karagatan, tiyak na magiging haunted ang pinangyarihan nito. Katulad na lamang ng paglubog ng MV Princess of the Stars. Hindi pa man nagtatagal, marami na sa mga residente sa isla ng Sibuyan sa lalawigan ng Romblon na kung saan naroroon lumubog ang sinawing palad na barko. Sinabi nila na tiyak
hindi magkakaroon ng katahimikan sa lugar hanggat hindi daw mahahatak ang naturang barko papalayo mula sa lugar na iyon, lalong-lalo na ang mga bangkay ng mga biktima na nakulong sa loob ng barko at hindi na nabigyan pa ng naaangkop na libing. Ang mga naninirahan malapit sa baybayin kung saan bumaliktad ang barko, sa lugar kung saan talagang nakaharap pa mismo ang unahan o nguso ng tumaob na barko. Marami ang nagpapahayag na nakakarinig at nakakakita daw sila ng mga nakapangingilabot na mga tunog at aparisyon mula sa lumubog na barko noong 2008. Katulad na lamang ng mga kababalaghan ng White Lady o kaya ng mga Red Lady. Sa lalawigan ng San Fernando ay madalas daw na may makita silang babaeng nakaputi habang naglalakad sa dalampasigan. Hindi lamang iyon sapagkat maging ang ilang tauhan daw ng Philippine Coast Guard, lalong-lalo na yung mga nakabantay sa naturang area, ay nakararamdam ng hindi maipaliwanag na kaganapan. Paminsan, meron daw silang nakikita na mga palakad-lakad na maraming tao na galing sa kalaliman ng naturang karagatan. Kung hindi man, sa kalagitnaan at katahimikan ng gabi ay may naririnig daw silang humming o kung hindi man ay mga taong kumakanta ng sabay-sabay. Gayon din ang hindi maipaliwanag na ingay na para daw pong naghahabulan o kaguluhan sa hindi mawari na kaganapan. May kwento din noong October 26 ng parehong taon. Ang mga opisyal at residente ng San Fernando ay nag-alay ng misa para sa mga naging biktima ng trahedya. Ang kanilang alkalde pa nga noon ay inanyayahan daw ang mga kamag-anakan ng mga nasawi. Gayon din ang mga kamag-anak ng mga oras na iyon ay nawawala pa na umupo daw sa tabi ng naturang alkalde. Ang alkalde pa mismong iyon ang nagkuwento sa mga kaanak na ang isa daw sa kanyang staff ay nakakita ng isang babaeng nakapula at ngumingiti daw sa kanya bago mag-umpisa ang misa. Sinuring mabuti ng mga empleyado ng town hall ang buong baybayin, ngunit wala silang nakitang babaeng nakapula. Hindi naman lingid sa kaalaman ng nakararami na ang naturang lumubog na barko ay pag-aari ng Sulpicio Lines kung saan may karga nga din daw ito na halos 860 plus na katao ng pumalaot mula ng Maynila na nakatakda din sanang dumaong ng Cebu noong June 21. Ang bilang lamang ng nabuhay ay naitala sa 56 sa kasagsagan ng Bagyong Frank. May natagpuang halos 300 na bangkay sa mga sumunod na araw matapos ang paglubog. Ang iba ay hindi na nakita pa. Ang mga maninisid ay nakakuha pa nga ng halos 100 bangkay mula nang mag-umpisa ang retrieval operations noong October 26. Speaking ng mga maninisid, lalong-lalo na ang mga kasapi ng retrieval operations, maging sila ay nakaranas din daw ng hindi pangkaraniwang kaganapan sa ilalim ng tubig. Ayon sa isang empleyado ng Harbor Star, ang mga maninisid daw ay nahirapan pang kunin ang ika-13 patay o bangkay na halos nailagay sa peligro din ang lahat ng kanilang buhay. Dumaan pa nga daw ng 3 oras sa pagsubok na kunin ang labi hanggang sa tuluyan silang sumuko. Nang makuha nila ang bangkay kinabukasan, nilagyan daw ng X na mga tauhan ng forensic ang nakasulat na numerong 13 sa body bag sa paniniwalang mawawala o makakat ang malas. Ayon sa isang maninisid ng Coast Guard,
May isang pagkakataon daw na nahirapan ang buong tauhan na hanguin ang angkla ng isa sa kanilang rescue ships. Ang kagamitan na kanilang ginagamit sa paghango ng angkla ay mistulang nabalaho sa isang malaking bato sa seabed. Ngunit nang sinisid nila, 75 talampakan sa kailaliman ng dagat upang matignan kung ano ang naging problema. Nakita daw nila na wala man lamang nakaharang o anumang balakid na siyang magiging problema sa kung bakit pahirapang maiahon ang angkla. Hanggang sa nagkuwento ang alkalde ng bayan. Kwento ng mga nakakakita, madalas din daw kasi sa pinaglubugan ng MV Princess of the Stars ay may namamataang gintong barko at sinasabing maaaring ito ang naging dahilan sa kung bakit nagkakaroon ng problema ang kanilang rescue o retrieval operations. Ayon din sa mga residenteng naninirahan malapit sa pinangyarihan ng trahedya, may mga pagkakataon at hindi na nga daw mabilang halos sa mga daliri ng paa at kamay na nakakarinig sila ng mga pagkatok na nagmumula sa gitna ng dagat sa parehong oras kung kailan lumubog ang barko. Nakakatakot man pero totoo daw. Ang pagkatok ay mistulang dagundong na nagmumula sa mga metal na bahagi nitong barkong ito. Hindi lamang daw ito sapagkat susundan pa ito ng iyak o hindi naman kaya'y pag-atungal ng mga bata. Hindi rin pahuhuli ang kuwento nina Levi at Ernesto na kapwa namatayan dulot ng naturang trahedya. Nang pumunta nga daw sila sa San Fernando noong nakaraang buwan upang maging saksi sa retrieval operations, nakakaramdam daw sila ng kakaibang pagbigat na parang mayroong malakas na puwersang humahatak sa kanila papunta sa lugar kung saan lumubog ang barko. Si Ernesto na namatayan ng asawa ay patuloy daw na napapanaginipan ang kanyang misis bago siya bumiyahe papunta sa pinangyarihan ng trahedya. Habang si Levi naman ay patuloy pa ring hinahanap ang kanyang pinsan at 3 taong gulang na pamangkin. Mula nga raw nang siya ay dumating sa nasabing lugar, nararamdaman niyang nasa paligid lamang at tila ba nagmamasid ang kanyang mga yumaong kamag-anak. Naaalala pa nga daw ni Levi, bago pa man lumubog ang nasabing barko, ay parang naramdaman niyang humihingi ng tulong ang kanyang pamangkin. Madalas nga din daw na nagpaparamdam ang pamangkin niyang iyon, lalo noong ilang buwan na ang nakalilipas nang maganap ang trahedya at sa panahong naideklarang hindi mahanap ang katawan ng kanyang mga kaanak. Tila ba ang paboritong manika ng kanyang pamangkin ang nagiging instrumento sa pagpaparamdam ng mga ito na tila humihingi pa rin talaga sila ng tulong at hindi matahimik ang kanilang mga kaluluwa. Madalas ay naririnig daw niyang kusang tumatawa ng mag-isa ang paboritong manika ng kanyang pamangkin kahit mag-isa lamang daw siya sa kanilang bahay at wala ni sino man sa mga kasama niya. Sa pagkakataon na meron man siyang kasama, wala ni isa sa kanila ang pumipindot ng naturang laruan. Naaalala na lamang daw ni Levi, ito pala ang huling manika na nilaro ng kanyang pamangkin bago sila tuluyang sumakay ng barko. Hindi rin pahuhuli ang misteryo na naganap sa flotation device na kung saan may isang araw mangingisda ang lumayag malapit sa lumubog na barko. Nagtapon daw siya ng lumang flotation device o yung life-saving device at nang ito ay dumampi sa tubig, pinanlakihan daw siya ng kanyang mga mata at napaawang ang kanyang bibig nang masaksihang
agad-agad daw na nawala at lumubog sa ilalim ng dagat na mistulang may umagaw daw sa naturang flotation device. Ang mas ikinatakot pa nga daw niya ay hindi na daw bumalik o lumutang man daw ulit sa ibabaw ng tubig ang flotation device na iyon. Hindi na rin daw niya tinangkang hanapin at baka mamaya'y siya ang maging kapalit nito.